Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Tayo po ay may bagong serye. Ang sermon series po natin ay Let's Go Spiritual. Nothing happens when you complain. So ito po ay binubuo ng pitong episode ng ating pong series na mapapakinggan for 2 months. Ito pong ating bagong serye. Alright, sa ating pong patuloy na pananambahan bago tayo dumaot sa ating pong paksa ngayong gabi, ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang hukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sa utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At huwag mong iibutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkapasa ng kanyang mga salita. So tayo po'y dumulog sa panalangin at ilingin natin sa Diyos na samahan po tayo sa panibagong serye na ating matutunghayan every Sunday. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Aming dalangin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin ang iyong presensya, Panginoon. Ang salita mo ay mas lubos na maunawaan ang iyong pong mga anak na nakikinig. Pang kanilang buhay espiritual ay lalo magsilago, at ang mga nangyayari sa aming kapaligiran ay kaya naming kontrolin. Salamat po, O Diyos, sa talino na binibigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, na hindi kami mag-aalinlangan na magtiwala, umasa sa iyong kayang gawin sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, ngayong gabi, aming dinadalangin, O Diyos, ang iyong pagkilos, nawa ikaw po magpapala sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Alright. A new sermon series natin, Let's Go Spiritual. At ito po ay binubuo ng 7 episode na inyo pong mapapakinggan sa loob ng 2 buwan. Okay? So dito, ang una po natin paksa na mapapakinggan ay Reklamo Reveals ang talagang nasa puso mo, the nature of complaining. Alright? Ang kalawa, yung presyo ng puro reklamo. Bakit ka naiiwan? The cause of complaining. Walang mangyayari sa reklamo. Kilos ang kailangan. Why complaining produces nothing. Ika-4, baguhin ang isip, babaguhin ang buhay. The power of renewed mind. Alright? From reklamo to calling. Gamitin ang inis mo. Alright? And then, sa English po ito ay from complaining to calling. And then, ika-6, disiplina, hindi drama, laban sa reklamo. Alright? Spirituality or spiritual discipline over emotion. And the last one ay yung kapayapaan. Hindi reklamo, ang bunga ng tunay na growth. Alright? That is the result of complaint. Alright?
free life. Alright. So ito po ay 7 no po na ating pong matutunghayan sa ating pong bagong seryeng ito. Alright. So ang ugat ng reklamo, kaugnay po ito doon sa first episode po natin na complaint reveals o ano ba yung inihahayag ng reklamo? Ano ba yung ugat nito? Okay? So kung kayo po may mga Biblia, ay nais ko pong buksan po nyo sa Pilipos. Pilipos chapter 2, verse 14. Pero babasahin po natin yung talata nito no, mula po sa 14 hanggang 15. So ito po yung pinaka-highlight ng talata. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagrereklamo o pagtatalo. Okay? So buuin po natin talata dito. Ang sabi diyan, gawin ninyo ang lahat. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanglinglang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita at ating pong susuriin po itong talatang ito. Okay? Mga kapatid, may mga bagay na parang automatic na sa atin. At isa na doon ang pagrereklamo. Minsan hindi na natin namamalayan pero lumalabas na sa bibig natin. Ano ba yung lumalabas sa bibig natin? Ang hirap naman. Bakit ganito? Pagod na ako. Hindi naman agad masama ang mag-express ng nararamdaman. Pero kapag ang puso natin ay palaging nakatuon sa reklamo, unti-unti nitong binabago ang paraan natin ng pagtingin sa buhay at lalo na sa Diyos. Alright? So, expose po natin itong talatang ito. Ano po ba yung ugat ng pagrereklamo? Hindi lang sinasabi ng Diyos na iwasan ang pagrereklamo. Ipinapakita niya na ito ay hadlang sa spiritual growth. Bakit? Dahil ang pagrereklamo ay sintomas ng mas malalim na issue. Ano ba yon? Kawalan ng tiwala sa plano ng Diyos. Alright? At minsan, sabihin natin kawalan ng pasasalamat sa kasalukuyan. At minsan, pride, na parang mas alam natin kung ano ang dapat mangyari kaysa sa Diyos. Kapag puro reklamo ang bibig, nahihirapan ang puso na magtiwala. At kapag walang tiwala, walang kapayapaan. Tingnan natin ang mga Israelita sa Bible, kahit nakalaya na sila mula sa Ehipto, patuloy pa rin silang nagrereklamo sa disyerto. Hindi dahil walang ginagawa ang Diyos, kundi dahil hindi nila nakita ang ginagawa niya. Siguro kung i-relate natin sa panahong ito, yung ating mga reklamo. Nagtaas ang gasolina, nagtaas ang kerosene, nagtaas ang bilihin, pero ano kaya ang ginagawa ng gobyerno? Ayan. So makikita natin dito, normal na to Nagtatanong tayo, nagsusuri. Alright? So, dito ay kukuha po tayo ng mga practical application. Para makita natin
ang importansya ng mga nangyayari ay kaugnay sa ating paglago. Alright? So, minsan, hindi mo napapansin, pero yung simpleng ang hirap naman o bakit ganito, paulit-ulit na nagiging mindset. At kapag mindset na, nagiging lifestyle na po yan. Kapag nasanay na sa reklamo, kahit blessing parang kulang pa rin. Kahit may provision, parang may mali pa rin. Kahit may breakthrough, may hinahanap ka pa ring problema. Kahit maliit, nagiging sapat. Kahit mahirap, may pag-asa. Kahit di-delay, may tiwala. So, ito sinasanay po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ano po? Kasi wala tayong control sa mga nangyayari sa mundo eh. Pero may control tayo sa mga pwedeng lumabas sa ating bibig at pwedeng maging ugali ng ating mga isipan. Alright? Suriin po natin itong talatang ito. Bakit mahalaga na gawin ang lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo ayon sa talata? Si Pablo po ang nagsasabi nito, no? Kasi kung titingnan natin si Pablo, pwede siya magreklamo. Bakit? Kasi naroon siya nakabilanggo eh. Ano pang kasalanan niya sa pangangaral ng mabuting balita? Bakit siya ikinulong? Pwede niya ito ireklamo sa Diyos eh. Pero ito tinuturo niya sa mga taga-Pilipos. Alright? So, mahalaga ito, no? Yung sagot natin ito yung bakit mahalaga. Mahalaga ito sapagkat ang kawalan ng pagtutol ay at pagtatalo ay nagpapakita ng isang pusong masunurin at may pagkakaisa. Ipinapahiwatig nito na ang isang tao ay may malinis na layunin at hindi pinaghaharian ng pagmamataas o galit. Kaya nagiging karapat-dapat siya maging ulirang anak ng Diyos. Amen po. Ikalawa, ano daw po ang ibig sabihin ng pagiging ulirang anak ng Diyos? Sa kontekstong ito, alright, ang pagiging ulirang anak ng Diyos ay nangangahulugang pamumuhay ng may matuwid at walang kapintasan kahit napapaligiran ng mga taong mapanglinglang, masasama. Ito hindi lamang panlabas na asal, kundi isang panloob na katapatan at integridad na nakikita sa kilos at pananalita. So, yun po yung pagiging ulirang anak ng Diyos. Ano po? Walang reklamo ito. Siguro isipin natin, hindi po kaya ito ay parang pagpapahirap sa sarili na hindi ka pa magrereklamo kung nahihirapan ka na. Alright? Mamaya sasagutin natin yung mga tanong na yan. Ano po? Sapagkat meron tayong mga confusion sa buhay with regards sa mga bagay na nangyayari. Okay, katlo. Paano nagiging ilaw ang isang tao sa iba ayon sa talata? Nagiging ilaw ang isang tao kapag ang kanyang buhay ay nagsisilbing halimbawa ng kabutihan at katotohanan. Sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at pananampalataya, siya ay nagiging gabay o inspirasyon sa iba, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa dilim. Mga kaibigan at mga kapatid, alright? Ang ugat ng pagrereklamo ay inilarawan po natin dito sa picture na ito. Ano po? Nagrereklamo ka kasi yung merong insecurity. Nagrereklamo ka siguro merong kang inggit. Kasi mas mabuti yung kanilang buhay, mas maganda yung kanilang kalalagayan, at minsan ang tanong mo, bakit kami ganito? Ayan, di ba inggit yan? Or katamaran. Nagrereklamo tayo pero wala naman tayong ginagawa. Tama? O kasakiman. Nagrereklamo tayo kasi parang kulang pa. Okay? At ikalima, yung kawalang pasasalamat.
Yung meron ka ng tinanggap pero parang kulang, parang wala ka pa rin pasasalamat. So yan po ay ilang lamang bagay kung bakit ang isang tao ay malimit magreklamo sa buhay. Kahit kumakain naman siya sa araw-araw. Alright? Parang hindi nasisiyahan. Ano po? Alright? Ngayon mga kapatid, bibigyan ko lang kayo ng mga ilang halimbawa sa Biblia na mga hero in the Bible na nagreklamo pa rin sa kabila ng kanilang mga kadakilaan na mga nagawa nila para sa Diyos. So kaya kung titingnan natin, medyo normal yung pagrereklamo pero sinabihan sila ng Diyos patungkol dito sa mga reklamong ito. Okay? Na sa kabila noon, sa mga nangyayari, meron palang magandang plano ang Diyos. Okay? Kaya nga sa buhay mo, kung anong nararanasan mo ngayon, ay normal lang na magrereklamo ka. Pero lagi mong tatanungin sa kabila niyan, ano kaya yung rason ng Diyos? Bakit ako pinadadaan sa ganito? So, hindi po tayo magrereklamo, kundi magtatanong. At may sagot ang Diyos. Pero isang bagay lamang tingnan nyo dito. Ano po? Kung sa araw-araw ay kumakain ka, nakakatulog ka ng mahimbing, nakasasakay ka pa ng sasakyan, nakaliligo ka pa, nakakakain ka pa, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Amen po. Kasi kung titingnan natin yung mga problema sa mundo, problema ng Pilipinas, problema ng barangay, ng pamilya, ay talagang lulubog ka na. Parang ayaw mo nang mabuhay. Alright? Bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa, mga kapatid. Una, yung mga Israelita sa ilang. Ano po? At pag nagbasa kayo ng Bible, mula doon sa Exodus hanggang Numbers, madalas silang magreklamo tungkol sa pagkain, sa tubig, at kahirapan. Ay 40 years sila sa disyerto eh. Sino ba naman tao na hindi magrereklamo? Kasi ang sabi sa kanila ay pupunta sila sa promised land. Pero bakit inabot ng 40 years? Ayan ang tanong. So, may sagot tayo dyan eh. Kasi imagine mo, in 40 years na yan, ano, pala ay inihahanda pa rin pala sila ng Diyos. Isa sa mga sagot po yan. Ikalawa, si Moses, doon sa Bilang chapter 11, naghayag ng pagod at frustration sa Diyos dahil sa bigat ng responsibilidad. Imagine mo, no, si Moses na talagang siya yung namumuno. Titingnan nyo, no, yung kanyang frustration. Kaya hindi siya nakapasok sa promised land kasi nga, yung kanyang reklamo, kumbaga, pagod na pagod siya doon sa complaint ng mga Israelita. Pagka walang pagkain, Moses. Pag walang tubig, Moses. Pag may mga kaaway, Moses. Bakit mo kami dinala dito? Di ba? So, ito ay mga classic example to ng mga magigiting na mga mananampalataya pero nagkaroon pa rin ng complaint. At dito binibigyan tayo ng wisdom. Ikatlo, si Hope. Nagtanong at nagdalamhati kung bakit siya nagturo sa kahit matuwid siya. Imagine mo yan. Right? Imagine mo yung mga ari-arian niya, yung mga hayupan niya, nawala yun. Yung mga anak niya, nawala din, namatay. Yung kaisa-isa ang tutulong sa kanya na asawa niya, iniwan pa siya. At hindi lang yun. Nagkabukol-bukol yung katawan niya. So, meron siyang dahi. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako nagkakaganito? Yan, reklamo po yan. Okay? Si Jeremias, nagreklamo tungkol sa kawalan ng katarungan at sa hirap ng kanyang mission. Imagine mo, nangangaral ka na nga. Inilagay ka doon sa balon, hindi ka pinakain, pinahirapan ka. So, kaya kung titingnan natin, mga kapatid, yung mga pangyayari, corporate man yan o individual, talagang meron kang complaint
hindi pwedeng hindi ka magrereklamo. Ang tinatanong mo, humihingi ka ng sagot eh. Pero bago ka humingi ng sagot, suriin mo muna ang puso mo. Suriin mo ang mga pangyayari, bakit inaalaw ng Diyos ito. Amen po. Okay? Ikalima, si Jonah, nagalit at nagreklamo ng kaawaan ng Diyos ang Nineveh. Kasi kaaway nila yan eh. Kaya nga siya pumunta ng Tarsis para hindi siya makapunta ng Nineveh, pero pinabalik siya ng Diyos doon. At nung siya mangaral, sabi niya, sa loob ng 3 taon, kukunawin ng Nineveh pag hindi kayo nagsisi. Eh nagsisi sila, pinatawad ng Diyos. Eh ngayon, nagalit siya, bakit mo pinatawad? Di ba? Eh anong karapatan ni Jonah na magreklamo? You see that? Si Elijah, nais nang mamatay dahil sa takot at panghihina ng loob. So kung titingnan nyo si Elijah, nagpababa ng apo yan doon sa Mount Carmel. Pinatay niya yung mga propeta ni Baal. At doon lamang sa isang threat sa kanya ni Jezebel, ay tumakbo siya papunta doon sa isang yungib sa bundok ng ng Tabor yata yun, somewhere kung saan siya nagtago. Eh sabi niya, gusto ko nang mamatay kasi ako na lamang natitirang mag-isang tapat sa iyo. Kung ikaw na lamang, meron akong 7,000 na inihanda pa na susunod na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So yan, pag titingnan natin yung selfishness niya, pag inanalyze niyo po yung mga reklamo ng mga tao ito, makikita niyo ang wisdom ng Diyos na pinapahintulutan niya mangyari ang mga bagay. At bago ka maghanap ng sagot, suriin mo ang puso mo. Ano kaya yung nais ng Diyos na makita ko dito? Kasi pag nagtanong tayo ng ganoon, malalaman natin yung sagot. Talagang pahihintulutan ka ng Diyos na dumaan ka sa mga rocky road at rough road. Hirap sa buhay. Pero sa kabila nyo, pag naintindihan mo, kaya pala. Alright? Minsan, gusto lang ng Diyos magpahinga ka. Minsan, gusto ng Diyos makita mo ito. Amen po. Si Habakuk, nagtanong kung bakit nila hinahayaan ng Diyos ang kasamaan. Dito, pwede rin tayo magtanong sa Pilipinas, bakit kaya pinapahintulutan ng Diyos itong mga pinunong to na magnakaw sa kabangyaman ng bansa. Pagkatapos, may gera sa Middle East. Tapos tayo ang namumroblema. Hindi ka ba magtatanong yan? Bakit kaya hinahayaan ng Diyos? Eh, ang sagot ng Diyos, may sagot ang Diyos kay Habakuk eh. Maghintay ka lang. Meron kong ginagawa na ikagugulat nyo. Ay grabe yung ginawa ng Lord niya. Kasi sa Israel, grabe yung talagang kasama nangyayari. Mga injustice. Para sa Pilipinas din. Injustice, Imagine mo kung ikaw ay uh, mananakaw o kaya meron kang sasakyan, grabe ang gasolina ngayon pag bumili ka, ang tindi. Eh, lalo na yung nangyari ngayon na talaga may mga manipulation sa mga presyo ng gasolina. Yung mga naka-stock pa, hindi namang import yan eh. Kumbaga, stock pa yan. Binebenta ng mas mataas pa dun sa pagkakabili nila. Pag hindi ka talaga ng kalaiti sa galit dito sa mga namumuno eh. Ngayon ang tanong, bakit kaya pinahintulutan ng Diyos yan mangyari? Ang sabi dito, pag inanalyze po niyo yung buhay ni Habakuk, yung kanyang istorya, sabi ng Lord, may inihahanda ako sa kanila na magugulat ka. Ayun, medyo nasagot si Habakuk dun eh. Yung pala, inihahanda ng Diyos ang Babylonia para wasakin ang Jerusalem. It happens, 586 BC. Ang Jerusalem ay nawasak. Yun na ang katapusan nila. Pero may pangako ang Diyos sa kanila. After 70 years, babalik kayo dito sa Israel, sa Jerusalem ulit. And it happens. You see that? Alright? Si Asaph, doon sa kanyang awit, sabi niya, nalito kung bakit parang mas umaayos ang buhay ng masasama.
Samantalang yung nabubuhay ng patas, matuwid, sila pa yung naghihirap. Alright? May sagot ang Diyos din dyan. Si David, sa kanyang awit, madalas magtanong at magpahayag ng hinagpis sa Diyos. Pero nakita niya na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Walang bagay na nangyayari sa mundo na hindi pinahintulutan ng Diyos at alam niya yan. At hindi rin niya pababayaan na ang mga nagdurusa ay hindi mabigyan ng hustisya. Amen po. So kaya nga mga kapatid, kung magtatanong tayo, ano ba yung dapat nating gawin sa panahong ito? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon sa Pilipinas. Nagkegera sa Middle East, wala naman tayong gera, pero bakit ganito ang nangyayari? Nagtaas ang gasolina, ang layo ng gera sa Pilipinas. Di ba? Minsan nakakapanggalaiti talaga pagkagalit ka talaga Kaya lang kahit na magreklamo ka, ano magagawa mo? Gumawa ka na lang ng paraan. Alright? So paano tayo gagawa ng mga paraan? Kaya nga yung tanong natin, ano ang dapat mo gawin? Ayan. Are you ready? Handa na ba kayo, mga kapatid? Tatlong bagay lamang to na iiwan ko sa inyo, no? Na itong panahon natin ngayon na talagang mas dinaig pa yata nito ang pandemya Nung panahon ng pandemya, hindi naman nagtaas ang gasolina. Pero to, wala naman pandemic, yung gera, nasa ibang bansa, wala naman sa atin, ay grabe ang taas ng gasolina. Talagang nakakanginig sa galit pag-iisip mo. Pero kapag ginawa naman natin to at nagreklamo tayo, wala namang mangyayari. Kahit ka pa magkakahul dyan, mamamatay ka lang sa stress. Alright? So, ano pong dapat mong gawin? Are you ready? Ito, personally sa inyo, magkaroon ng awareness. Awareness sa words mo, sa mga sinasabi mo. Pakinggan mo ang sarili mo. Ano bang madalas mong sinasabi? Ang hirap naman, pagod na ako. Hanggang kailan ba ito matatapos? Tama? Tandaan niyo mga kapatid, words reveal the condition of your heart. Kapag ang lumalabas sa bibig mo, puro reklamo, pagod na ako, gusto ko nang mamatay, ay, naku po. Okay? Kung ano sinasabi mo, yun ka. Amen. Kaya huwag kang magsasalita ng mga bagay na defeated ka, talo ka na. Ayaw mo na, pagod na. Talaga kasi napapagal ang laman Pero let's go spiritual. Okay? Papalitan po natin yan. Kalawa natin puntos na dapat natin gawin. Bantayan mo yung mga sinasabi mo, iingatan mo yung sinasabi mo. Kasi lumalabas ngayon, nagiging habit mo na yung magreklamo. Amen. Kung nananahimik ka lang, nananalangin ka, ito nga ang gagawin natin ngayon. Palitan ng reklamo ng pasasalamat. Alright? Mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na magpanggap ka. Pero kahit sa gitna ng hirap, maghanap ka ng isang bagay na pwede mong ipagpasalamat. For example, sa taong ito, sa araw na ito, maraming mga bagay na balita o balita na hindi magaganda. Pero meron din bagay na magaganda na dapat mong ipagpasalamat. Ano yon, Pastor? Kumain ka ba nga ngayong umaga? Kung ikaw ay nakakain ngayong umaga, ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Hello?
Nahahanginan ka pa ba? O hindi pa dapat natin ipagpasalamat yan? Nakainom ka ba ng tubig na malamig? Oh, so maliliit na bagay na kung tayo mayroong pasasalamat, makikita natin na tayo yung may control. Alright? Kaya papalitan natin yung reklamo ng pasasalamat. Sana kaysa ireklamo mo yung taas ng gasolina, reklamo mo yung taas ng kerosene, ay magpasalamat ka sa Diyos kung meron ka pang pambili. Amen. Mga kapatid, maraming bagay na dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos. At ito ang hindi nakikita ng maraming tao. Puro sila reklamo, puro sila dada, puro sila ganito. Ang sarap naman ng kinakain nila. Nakakatulog pa sila. Nakakaligo pa sila. O hindi ba natin dapat ipagpasalamat yan? Amen po. Kasi puro tayo reklamo eh. Totoo yan. Na pagreklamo, mahal naman ang bilihin. Grabe naman ito. Ano ba naman yan? Bakit itong mga pinuno natin walang ginagawa? Talagang pagre-reklamo ka eh. Pero meron ka ring ipagpapasalamat sa Diyos. Ipagpapasalamat mo sa Diyos yung buhay ka pa ngayon. Yung nakakakain ka pa ngayon. Yung nakatutulog ka pa ngayon, nakakapanood ka pa nga ng TV. Amen. So, ang mga nangyayari sa mundo, wala tayong control dyan. Ang Diyos ang may control niyan. Pinapahintulutan ng Diyos mangyari yan kasi may plano siya. Unang-una, sa paglago mo sa buhay spiritual, maging mapagpasalamat. Kasi kapag natuto kang mapagpasalamat, ay bibigyan ka ng Diyos ng marami kasi maalam ka magpasalamat. Amen po. Alright? So, halimbawa na lang natin, instead of pagod na ako, pagod ako pero salamat sa Lord, may trabaho. Yun dapat ipagpasalamat. Sample lang to, marami na akong halimbawang nabanggit eh. Alright? Naintindihan po mga kapatid? Pagod na ako pero try mo. Pagod ako pero salamat sa Lord. Meron pa rin akong income. Kumakain pa rin kami. Nakaiinom pa rin kami ng tubig na malamig. O hindi ba magandang bagay yan na ipagpasalamat natin sa Panginoon? Sa halip na mag-focus tayo dahil sa problema ng mundo. Problema ni na Trump yan at saka ng Iran yan eh. Bakit pinuproblema natin yan? Di bahala sila dyan. Amen? Okay, that's number 2. Number 3, isurrender mo sa Diyos ang mga hindi mo naintindihan. Ito, pagka ginawa natin to, kasi wala tayong whole understanding eh. Bakit kaya ganito? Bakit kaya naggera sa Iran? Inegera ng Amerika? Maggegera sila? Bakit tayong apektado? Hindi nating maintindihan yan eh. Alright? Hindi nating maintindihan bakit ganito ang setup ng ating gobyerno. Ang taas ng gasolina, apektado lahat ng bilihin. Ano pa? Ano pang apektado? Ang dami pong apektado nito. Yung emosyon mo apektado din kung paano ka mag-respond. Ikaw ba'y magagalit o magpapasalamat sa Diyos? Parang mahirap yatang magpasalamat sa Diyos sa panahong ito. Pero ito nire-require na magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa halip na magreklamo, makipagtalo, magpasalamat sa Diyos. Dahil ang ulirang anak ng Diyos ay mayroong pagsunod. Naintindihan mo ang nangyayari sa mundo kapag sumusunod ka sa Diyos. Alright? Hindi po tayo walang direksyon. Meron po tayong direksyon. Nagtitiis nga tayo eh.
Mahirap po talaga sa panahon natin ngayon. Pero lahat naman ng panahon mahirap eh. Wala naman naging madali eh. Araw-araw meron tayong laban sa buhay. Kaya ngayon, kung isusurrender mo yung sa Diyos ang mga hindi mo naintindihan, I believe na mapapayapa tayo kasi hindi tayo may control eh na nangyayari. Hawak ng Diyos yan. Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Alright? Tanda natin, hindi lahat kailangan mong ma-figure out. Yung i-figure out mo na, kumbaga, tatasahin mo, ganito yan. Hindi mo kailangan eh. Ang kailangan mo ay ang magtiwala sa Diyos. Kasi kapag ginawa mo yan, sold out ka. Solve ka na kasi mapayapa ang puso mo. Pinagkatiwala mo na sa Diyos yan kahit pa tumaas ang gasolina, kahit pa lahat ng mga bagay na to nangyayari, akin ang ibinibigay sa Diyos yan, sinusurrender ko na. Pero tandaan nyo, may pangako ang Diyos, hindi kanya iiwan, ni hindi kanya pababayaan. Amen. Kaya nga mga kapatid, itatlong bagay lamang itong ating napakinggan na hamon ngayon, ano? Na itong ating napakinggan na message ngayon, 3 puntos lang yan. At ito yung hamon natin ngayon. Kaya mo bang suriin ang mga sinasabi mo kapag nagrereklamo ka? Kasi pag nasanay kang magreklamo, lumalabas ngayon ang estado ng puso kung ano ka. Kasi ang Diyos hindi natutuwa sa mga reklamador. Tandaan nyo, God is not pleased to the complainer, to the complaint. Alright? Yung mga Israelita nga saka ko complain nila, ayun, yung iba nilamon ng lupa, yung iba natuklaw ng ahas, yung iba ano pa, namatay sa digmaan. Yung iba hindi nakapasok ng promised land kasi nga puro reklamo sila. Amen. Anong ibig mo sabihin, Pastor, hindi na kami magrereklamo? Hindi naman. Depende sa inirereklamo mo. Alright? Ngayon, ito nangyayari ng pagtaas ng basic commodities natin. Sino irereklamo mo? Sinong kakasuhan mo? Alright? Marami mga theory patungkol diyan bakit ginawa ng gobyerno yan. Kaya nga, sinasabi nila, para malihis daw ang atensyon. Kasi yung flood control issue ngayon, medyo lumalabo na. No? Yung mga may kasalanan dyan, tanda natin, maghintay lang tayo. Katulad ng sinabi ng Diyos kay Habakuk, hintay mo lang, may inihahanda ako. At yun ang dapat nating hintayin kung ano ang gagawin ng Diyos. Kasi kapag ang Diyos nang gumawa niyan, wala kang tatakasan diyan. And it happens sa panahon ng mga Israelite, ng mga Hudyo doon sa Jerusalem, 586 BC. They were totally wiped out, destroy ang Jerusalem. Yan yung tinatawag nating fifth cycle of discipline na iginawad ng Diyos. Kasi ang titigas ng kanilang ulo. Ayaw nilang sumunod sa Diyos. Ganon din sa Pilipinas. Siguro magtatanong kayo kung bakit pinapahintulutan ng Diyos mangyari yan. You know why? Ano yung dahilan? Our Christianity is fake. Sinasamba natin si Jesus pero batot kahoy ang nakaharap sa atin. Alright? Mga kapatid, let's go spiritual. Ibig sabihin, lapit tayo sa Diyos para mapayapa ang puso natin. Ikalawa, kaya mo bang magpasalamat sa Diyos sa halip na magreklamo sa buhay? Amen. Kaya ba? Kaya mo bang isurrender sa Diyos ang mga bagay na hindi mo naintindihan? Magandang tanong po yan. Pag hindi mo naintindihan, Lord, I give it to you.
Help me to understand. Yun ang sagot lagi. Okay? Mga kapatid, parang isang tao na laging nagrereklamo sa ulan. Ang hassle naman, basa, traffic, ang gulo. Pero hindi niya napapansin na yung ulan ang nagbibigay buhay sa pananim. Yung ulan na iniirita siya, yun din ang dahilan kung bakit may pagkain siya sa mesa. Gayon din tayo minsan. Yung mga bagay na inirereklamo natin, yun pa pala ang ginagamit ng Diyos para pagpalain tayo. Naintindihan po, mga kapatid, bilang pangwakas na dito sa ating mensahe ngayong gabi, ano ba yung lumalabas sa bibig mo? Nagrereklamo o nagpapasalamat? Dahil kung ano ang laman ng bibig mo, yun din ang humuhubog sa puso. Hinihikayat tayo ng Diyos, hindi lang na tumahimik sa reklamo, kundi baguhin ang pananaw natin from complaining to trusting, from negativity to gratitude. Let us pray. Dakilang Diyos, patawarin po kami sa mga oras na mas pinili naming magreklamo kaysa magtiwala. Turuan mo kaming makita ang kabutihan mo kahit sa gitna ng hirap. Baguhin mo ang puso mo namin at tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Sana'y meron po tayong natutunan ngayong gabi at tayo po ay matutong magpasalamat sa halip na magreklamo ay tingnan natin ang pwedeng gawin ng Diyos. That's why let's go spiritual. Dahil walang mangyayari sa pagrereklamo. Okay? Kung kayo pinapagpala, pwede po kayo magbigay ng inyong mga kaloob at nakakeroon po sa ating kapatid na Merlinda. Alright? So mga kapatid, ngayong nalalapit na Sunday ay may-ari pong anniversary since 2013 pa po ang GLPC at siguro ang tatanong nyo, tagal na natin pastor pero wala pa tayong simbahan. So ang tanong ngayon, suriin mo sarili mo ngayon, puso mo. Alright? So hindi ako nagrereklamo sa Lord pero nagtatanong din ako. Ano ba yung kalooban ng Lord? Pero pinapahintulutan ng Diyos mangyari ang lahat ng bagay kasi may dahilan. At yun ang dapat natin matuklasan. Alright? So, announcement po, third Sunday, ating pong anniversary. Let's pray na sana madagdagan po yung ating mga bangko at magdala po kayo ng mga pagkain for our ating celebration. Ano po? At naway, kung ano yung madadala lang natin bilang pasasalamat natin sa Diyos sa kaputihan niya. Kahit sa panahong to na tayo ay merong mga nararanasan na hirap, pero ang biyaya ng Diyos ay talagang laging sapat. Alright? So, let us pray at pagpasalamat natin sa Diyos ang ating makaloob bago tayo po magwakas sa ating bendisyon. Okay? Dakilan naming Diyos, sa aming pinagpapasalamat ang mga kaloob. Ikaw po magpapala sa aming mga kapatid. At ito pong aming nalalapit na anniversary. We are praying, Father God, for your grace, your mercy, your provision, Panginoon, na maitatag po ang iyong simbahan, O Diyos. Dalayan po namin, Panginoon, ang iyong himala. Nanawa, O Diyos, ikaw po ang gagawa at kikilos sa mga bagay na pwedeng mangyari sa aming buhay, sa aming simbahan, sa aming ministry, Panginoon. We entrust everything to you, Father God, and we know that you can do miracle kapag ito'y tinataas natin sa iyo. Pagpalain po ang aming mga kapatid sa kanilang mga kalalagayan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright? So, yung pong ating mga scholars, ano po, meron po tayong, tawag dito, yung ating application form. So, you have to fill up yung mga form na yan together yung pong inyong mga average. Yung average na lang, hindi na yung card. Ano po? If you have, kung anong average nyo, pwede nyo ilagay dun sa inyong application form.
Ayan po ay for under evaluation pa. Ano po? Sa ating mga scholar. Okay? Gusto natin na yung mga scholars natin ay matulungan, patuloy sila, and then nagdagdag po tayo ng 50 pesos per student. Ano po? At let us pray continuously sa ating sponsor. Okay? So we will see you on next Sunday for our face-to-face worship service. I hope na kayo po ay nariyan para magpasalamat sa Diyos, hindi magreklamo. Right? Okay, awitin po natin ang pangwakas na panalangin at bendisyon. Praise God from blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka na at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. Amen. Ah, um, Magandang gabi sa inyo lahat. Tumayo kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you po at magkita-kita po tayo sa susunod na